Nagtitiwala si Vice President Leni Robredo na magiging patas ang Korte Suprema sa paghawak sa inihaing protesta ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa kaniya. Ito ay kaugnay sa umano'y maanumalyang pagkapanalo ni Robredo kay Marcos noong nakalipas na May 2016 elections kung saan lumamang ito ng 200,000 boto. Ayon sa pangalawang Pangulo, naniniwala siyang malinis, patas at totoo ang naging proseso ng nagdaang halalan. Halos 400 tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ipinadala sa Camp Crame para sa disciplinary training. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, ito ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na linisin ang hanay ng pambansang pulisya. Ang naturang mga pulis na hindi muna pinangalanan ay nahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Bahagi ito ng internal cleansing ng PNP na isinagawa matapos masangkot ang ilang pulis sa kontrobersyal na tokhang for ransom. Tiwala si dating PNP Chief at ngayon Senator Panfilo Ping Lacson sa sinseridad ng hepe ng pambansang pulisya sa kampanya nitong linisin ang kanilang hanay. Ngunit ayon sa senador, dapat ay noon pa tinanggal sa serbisyo at kinasuhan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis na sangkot sa mga katiwalian. Aniya, kailangang maging mabigat at mabilis ang parusa na ipapataw sa mga ito upang mabalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Samantala, pinayuhan rin ni Lacson ang Chief PNP na makipag-ugnayan sa hepe ng National Bureau of Investigation upang mas mabilis na maresolba ang kaso sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju kung saan sangkot ang ilang tauhan ng PNP at NBI. Nagkilos protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Central Visayas ang ilang militanteng grupo. Nananawagan ang mga rallyista mula sa Kilosang Mayo 1, Bayan at Grupong Piston na tuluyan ang wakasan ang umiiral na kontraktualisasyon o ang ENDOS system. Ayon sa mga ito, ilang labor summits na ang isinagawa, ngunit nananatili pa ring marami ang mga manggagawa na hindi nare-regular sa trabaho. Dili masulbad ang kontraktualisasyon bisan og niingon lang nga ang kamanduan nining giingong win-win solution nga ang mga manpower agency o mga ahensya na nga maoy nagtig-supply o bumuong sa laing mga kumpanya maonay mo regular sa panarbaho. At the same time pod giduso nato nga ang tanan karon nga mga agency nga nasurvey sa Department of Labor nga wala ni marehistro, ipasirado nila. Umaasa ang mga uring manggagawa na tutuparin ng pamahalaan sa lalong madaling panahon ang ipinangakong regularisasyon sa mga empleyado o ang pagwawakas sa kontraktualisasyon. Balita sa labas ng bansa. Libo-libong rallyista ang nagmarcha sa labas ng Embahada ng Estados Unidos sa London bilang protesta sa ipinag-utos ni US President Donald Trump na travel ban sa 7 Muslim-majority countries. Hawak ng mga protester ang mga black banner kung saan ilan sa mga ito ay may nakasulat na No to Islamophobia, No to Trump, No to War, at Shame on You, Theresa May. You know, we've got to realize this is nothing but an Islamophobic policy purely based on someone's religion. And there's so many inconsistencies. And the judge, even in that trial itself, in that hearing, the judge asked Trump's lawyer for some rationale, some facts, not fiction. And she said, you know what, we don't have to provide any. And that epitomizes what Trump is doing here. It's pure hatred, pure Islamophobia. Maliban sa pagkondena sa kontrobersyal na travel ban, iginiit din ng mga ito na bawiin ni British Prime Minister Theresa May ang imbitasyon kay President Trump na magtungo sa bansa para sa isang state visit.